Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang panalangin ko po ay maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Panghawakan po natin yung mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. At patuloy natin matanggap ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. At maging doon po sa mga bago na napabadaan sa ating channel, kayo po yung welcome. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo bilang suporta sa ating channel at makatulong naman po kami sa inyo na kung saan ay yung mga hindi nyo pa alam sa mga banal na kasulatan, pwede ho kayong magtanong sa ating comment section, ilagay lang po ninyo at kung mababasa ko po ito at mapapag-aralan natin. At ngayon, magpatuloy na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At basahin po natin itong tanong na ito na kung saan ay mabigyan po natin ng liwanag sapagkat alam natin, kaya po kayo nagtatanong, gusto nyong maliwanagan at maunawaan yung mga bagay na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya basahin po natin itong tanong na ito ay galing po kay George Rowley. Ito po ang kanyang katanungan. Brother Owen, kaninong espiritu ang nananahan sa atin? As a Christian na kumilala kay Jesus Christ, bibigyan ng Panginoon ng banal na espiritu. Baka pwede mong may paliwanag, Brother Owen. So salamat sa iyong tanong at dito po ay hindi po kayo mabibigo at mabibigyan po natin ito ng linaw ang inyong pong mga katanungan. At halika, umpisahan natin. Sapagkat itong itinatanong mo, kaninong espiritu ang nananahan sa atin? Mga kapatid, babasa po tayo para maintindihan natin itong itinatanong po ni George Rowley na kung saan sabi niya, kaninong espiritu ang nananahan sa atin? Ito po yung talata na mapapag-aralan natin. Basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. So malino po dito, may salitang nananahan. Kaya ang tanong mo, anong klasing espiritu o kaninong espiritu ang nananahan sa atin? Ibig sabihin sa atin, balikan natin ito. Yung pong na kay Kristo. Ibig sabihin na kay Kristo, yung mga sumasampalataya, sumusunod kay Kristo sa kanyang pamaraan at utos. Malinaw po no? Kasi dito, kung itutuloy natin, bahagi na rin kayo. So, bawat mananampalataya. Pag sinabing bahagi na rin kayo, ito po'y tumutukoy sa mga mananampalataya. Ibig sabihin po nitong gusaling itinatayo, hindi po literal na gusali na tinatawag na templo. Kaya nga, binigyan tayo ng kahulugan na ang kahulugan ng templo, mga mananampalataya o tinatawag na katawan o tinatawag na iglesia kung saan nananahan ang Diyos sa pamagitan ng kanyang espiritu. Papaano pananahanan tayo ng espiritu? Anong klaseng espiritu? Dapat nating malaman na kung saan ay maintindihan natin sa bawat mananampalataya, ikaw, ako, dapat nataniman ng aral at turo ni Kristo. O ito po, babasahin natin. Ating basahin po dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, taga Colosas 3:16. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ibig sabihin po, ang mananahan sa atin yung mga salita ni Kristo. Ano yung salita ni Kristo? Basa tayo ng ibang bersyon. Itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo. So malino po, ang mananahan o itatanim ay yung mga aral ni Kristo. Saan itatanim? Saan mananahan? Sa ating mga puso. So malino po dito sa inyong itinatanong, yung espiritu ay ito po ay aral at turo ni Kristo na matatanim sa ating puso't isipan. Kaya pag sinabing sa atin, tayong mananampalataya, kung mananampalataya ka ni Hesukristo, matataniman ka ng mga aral at turo. Pero kung hindi ka rin sasampalataya sa Kanya, hindi ka susunod sa Kanyang pamaraan at utos, hindi ka matatawag na isang gusali o templo o iglesia o katawan ng ating Panginoong Hesus sapagkat si Kristo, siya ang ulo ng katawan. Siya ang namumuno sa templo, ang ulo ng iglesia. Malinaw po, para maintindihan natin, ito'y ating babasahin sa banal na kasulatan.
Ito po, basahin po natin sa Efeso 2:20 na itinayo sa saligang inlagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Basa tayo ng ibang salin. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ngayon mga kapatid, para maunawaan po ni George, babasahin pa natin dito sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, Efeso 5:23. Tuloy-tuloy ang pagbabasa para makita natin yung tinutukoy na katawan o templo o iglesia ay sa mga mananampalataya. At doon po tumatahan ang mga salita ni Kristo na ating pong napapag-aralan. So basahin natin, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. So malinaw po na si Kristo po ang pinakaulo o pangulo sa isang salin. Basahin natin. Sapagkat ang lalaki ay pangulo, yan po. Pag sinabing pangulo, nangunguna. Ano ho? Ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So ibig sabihin po, ang mga maliligtas po yung mga sumusunod sa mga pamaraan at utos ni Kristo. Ituloy pa natin po sa verse 24. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo. Tandaan po natin, kailangan talaga nagpapasakop po tayo kay Kristo, hindi kung kani-kanino. Kaya para hindi tayo magkaroon ng maling aral, dapat nasa aral at turo ni Kristo ang ating pinakikinggan. Ituloy po natin ang pagbabasa. Ay ayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Ituloy pa natin. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So, ibig sabihin salita, mga aral at turo ni Kristo. Yun po ang ating pinangahawakan na kung saan ay itong tinatanong po ninyo, yung panaanahanan tayo ng salita ni Kristo, yung mga aral at turo na mula sa ating Panginoong Hesus. At ngayon naman, kaibigan George, papakita ko sa iyo baka yung literal na espiritu ang manahan sa iyo kasi po may masamang espiritu. Kung wala kang aral at turo ni Kristo na matatanggap sa iyo, ang mananahan sa iyo ay masamang espiritu o alamin natin sa kasulatan. Kaya dapat po napakahalaga na maaralan tayo at mataniman tayo o mapanahanan tayo ng mga aral turo ni Kristo sapagkat may ganitong pangyayari sa kasulatan. Basahin natin. Sa mga sulat ni Mateo 12:43, ating unawain ang mga bagay na ito. Ano po? Sapagkat kung hindi natin aalamin, baka ang manahan sa inyo ay hindi aral ni Kristo, ang pwede palang manahan sa tao ay masamang espiritu. Katulad po nito, dadapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Anong ibig sabihin po dito? Yung masamang espiritu, ibig sabihin po ng karumal-dumal, masamang espiritu po yun. O babasa tayo ng ibang salin. Kapag lumabas ang masamang espiritu, so pag sinabing masamang espiritu o karumal-dumal, yung pala'y nananahan sa tao. Ngayon, kapag umalis, bakit umalis yung masamang espiritu sa isang tao? Kasi yung mga taong nakasumpong ng salita ng Diyos, na pinahananan ng salita ng Diyos, kaya umaalis yung masamang espiritu. Yung masamang espiritu na lumabas sa isang tao, gagala-gala yon at naghahanap ng tuyong lugar upang maghanap ng mapapahingahan. Alam niyo po mga kapatid, sa pananampalataya, para maintindihan po ni George, kapag ang isang taong walang aral ni Kristo, pwedeng ang tumahan ay yung karumal-dumal na espiritu. Yun ang mananahan kasi wala siyang aral at turo ni Kristo. Doon siya nagpapahinga. Kasi kung may aral at turo ni Kristo, yung isang tao, yung masamang espiritu, yung karumal-dumal na espiritu, hindi yung mapapangali. Kaya aalis yun.
Kasi nga po kaya naghahanap ng mapapagpapahingahan kasi po yung masamang espiritu hindi kayang tanggapin yung mga aral at turo ni Kristo. Nakita po ninyo? Naghahanap ng mapapahingahan. Kasi nga, nagkaroon po ng salita ng Diyos sa kanyang puso kaya umalis yung masamang espiritu. Tapos, kung itutuloy natin, at kung wala siyang matagpuan, tandaan po ninyo ha, kaya mag-ingat po kayo. Kapag kayo may salita ng Diyos, huwag po ninyong pamabayaan na mawala ito. Kasi bakit? Ano mangyayari sa verse 44? Iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Bakit kaya babalik? Ganito po, nag-uusisa din siya para makabalik. At kung sa kanyang pagbabalik ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat. Bakit babalik yung masamang espiritu, yung karumaldumal na espiritu? Bakit babalik siya? Ngayon po, para maintindihan nito, bakit siya babalik? Kapag nakita daw niya na walang naninirahan, ibig sabihin, walang salita ng Diyos. Na dating may salita ng Diyos, kaya umalis yun. Ngayon, itong masamang espiritu, babalik to sa tao. Kapag natagpuan na walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat, ibig sabihin, walang salita ng Diyos sa kanyang puso, ano mangyayari do sa tao? Babalik yung masamang espiritu. O alamin natin, sa verse 45, aalis siya at tatawag ng 7 pang espiritu na mas masama kaysa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalalagayan ng taong iyon kaysa dati. Ganyan din ang mangyayari sa masamang henerasyong ito. So nakita po natin, kapag ang naninirahan pala sa iyo ay masamang espiritu, magsasama pa pag umalis yun at babalik uli kasi wala ka ng salita ng Diyos sa iyong puso, sa iyong pagkatao. Kaya kailangan matirhan talaga ng aral at turo ni Kristo para hindi makabalik. Kung babalikan po natin itong verse 43, ulitin natin para maintindihan ninyo. Datapat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao. Bakit lumabas sa isang tao? Kasi nagkaroon ng aral at turo ni Kristo, kaya lumabas. Kasi ang sabi dito, lumalakad sa mga dakong walang tubig. Ano ba yung salitang tubig? Yung salitang tubig, ito po yung mga salita nga ni Kristo. Nakita po nyo? Takot sa tubig o sa mga salita ni Kristo, yung mga masasamang espiritu. Nakita po ninyo? So alamin natin yung salitang tubig. Bago natin basahin, mga kapatid, para din kay George, para maintindihan yung sinasabi mong kaninong espiritu ang nananahan sa atin. Kaya nga dapat ang manahan po sa atin yung mga aral at turo ni Kristo para yung mga masamang espiritu ay hindi manirahan sa isang tao. Kaya basahin natin ito. Sa mga sulat ni Juan 7:38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Tandaan po niyo, literal ba na aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay? Ituloy pa natin sa verse 38 para maintindihan po natin itong binabasa natin. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa espiritu, o di ba? Sinalita ni Kristo patungkol sa espiritu na ano 'yon? Natatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya. Kaya kaibigan George, kung ikaw ay sumasampalataya, ano yung espiritong yon? Tuloy natin. Sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang espiritu, sapagkat si Jesucristo ay hindi pa niluluwalhati. So, nagiging malinaw sa atin yung espiritu matatanggap natin ay mga aral at turo ni Kristo. Kung naging malinaw sa inyo na ang tatanggapin natin ay yung mga aral at turo ni Kristo na dapat panahanan ang bawat isa sa atin, sa ating mga puso. Nang sa ganun, hindi makabalik yung masasamang espiritu para balikan ka at tahanan ka niya. At ang problema, magsasama pa ng 7 masasamang espiritu, ay yun po nagiging kalagayan ng mga walang aral at turo ni Kristo, lalo pang sasama ang pagkatao niya. Kaya kailangan panahanan ang ating puso ng mga salita ni Kristo. Malinaw po ba? At yung tubig na sinasabi po dito, balikan natin yung tubig. Ano yung tubig na yon? Muli natin basahin ito. Ang sumasampalataya sa akin, tandaan po ninyo, yung mga sumasampalataya po ay ano ipagkakaloob? Yung
ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Yan ba'y literal? Alamin natin sa banal na kasulatan. Ito po'y sinasabi ni Isaias para maintindihan lang natin sa literal at maunawaan natin ito sa espiritual. Basahin muna natin yung sinabi ni Propeta Isaias. Isaias 58:11. Palagi ko kayong papatnubayan at bubusugin kahit na mahirap ang kalalagayan ninyo. Palalakasin ko kayo at kayo'y magiging parang halamang sagana sa tubig at parang bukal na hindi nawawalan ng tubig. Ibig sabihin po diyan, para hindi mawala yung aral at turo, ito po ang ipamumuhay natin. Yung pinakabunga ng Espiritu. Kaya tandaan natin, hindi literal na aagos ang mga ilog ng tubig sa ating kaloob-looban. Ay hindi po ganung literal. Ano ho? Kaya sinasabi din ni Propeta Isaias, at ito po ay sinulat ng isang propeta sa bansang Israel para sila'y makaranas din po. At maging tayo, makaranas din po ng ganitong espiritual na pagkaunawa. Ang sabi dito, magiging parang halamang sagana sa tubig. Tingnan po ninyo, no? Halamang sagana sa tubig at parang bukal na hindi mawawalan ng tubig. Parang ito yung sinabi ni Juan doon sa kanyang mga sulat. Balikan natin. Ang sumasampalataya sa akin ay gaya ng sinasabi ng kasulatan. So yun nga po, na sinasabi din ni Juan na nabasa sa kasulatan na sinabi ni Isaias na mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Na parang bukal po yun. Na tuloy-tuloy, na walang patid, di ba? Kung alam niyo sa literal yung salitang bukal, punta kayo ng ilog, na doon bumubukal yung malinis na tubig na iniinom. Di ba? Ganun din. Yung mga halaman doon sa tabing ilog ay sagana sa tubig. Balitan nga natin na ibang salin, sapagkat sinasabi sa kasulatan, nadadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. So ano ito yun? So unawain natin dito sa espiritual. Basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin at maging dito sa nagtatanong na si George na kung saan kaninong espiritu ang nananahan sa atin. So inuunawa po natin yung salitang espiritu. Ang sabi po dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, Galatia 5:25, kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng espiritu. Nakita po ninyo, mabubuhay tayo sa pamamagitan ng espiritu. Lumakad din tayo sa patnubay ng espiritu. So nakita po ninyo, sa ibang salin, para maintindihan natin, yung patnubay po ay yung banal na espiritu. Yan po. At dahil nga namuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. So patnubay po. Kaya maintindihan natin sa mga kasulatan ay ito. Para maintindihan po natin, yung patnubay po ng banal na espiritu, maturuan tayo. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Sapagkat alam natin na patnubay ang banal na espiritu. Alam mo, kaibigan George, para tayo po ay mapatnubayan ng banal na espiritu, maturuan tayo na kung saan ay ito yung mababasa natin. Itong ituturo sa atin ng banal na espiritu. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So malinaw po. Walang paglabag sa utos ng Diyos kung sinusunod mo yung naituro sa atin ng banal na espiritu. Sapagkat tayo po'y pinapatnubayan ng banal na espiritu. Ituloy pa natin sa 24. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanilang laman doon sa cross. Ibig sabihin po dito, yung cross, ang purpose nito ay doon natin iiwan yung masamang pagkatao nating napakasama. Ituloy pa natin. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. So malinaw po, patnubay po ang banal na espiritu. Pero yung nataniman tayo ng pag-ibig, balikan natin, anong naitanim sa atin?
Anong naituro sa atin? Yan po, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan. Kapag ito ang pinamumuhay mo, iyan ang natanim sa iyong puso, paano ka pa magkakaroon ng galit sa iyong kapwa? Dahil meron ka ng pag-ibig. Paano ka malulungkot, di ba? Dahil meron ka ng kagalakan. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan na dati ang buhay mo'y walang kapayapaan? Na dati wala kang pagtitiis, ngayon naturuan ka ng pagtitiis. Na dati ang puso mo'y walang kabutihang ginagawa, ngayon magkakaroon ka ng kabutihan. Na ngayon meron ka ng kagandahang loob dahil naturuan ka kung paano ang iyong kaloob-looban ay magkaroon ng mabuting kalooban. Na dating hindi ka tapat, ngayon magiging tapat ka na. Dahil sa patnubay ng Santong Espiritu. Tuloy pa natin. Kahinahunan. O di ba? Ano ba yung kahinahunan? Eh, siyempre, wala kang kontrol sa iyong sarili. Kaya kailangan natin ng pagpipigil sa ating sarili. Na dati ang iyong mga desisyon ay walang preno. Dire-diretso sa pagsasalita, may maksaktan man o ano man ang masabi mo, wala kang pagpipigil sa sarili. Pero kung ganito ang ating natutunan sa Banal na Espiritu, nagpipigil ka na ngayon sa iyong sarili. Kung ganito na ang ating pamumuhay, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Kaya dapat nga, mamuhay tayo sa patnubay ng Santong Espiritu para hindi tayo makalabag sa mga utos ng Diyos. Basahin natin ito. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Malinaw po ba? Kaya nga tayo ay mapatnubayan ng Santong Espiritu. Nang sa ganon, kung merong nananaan sa iyo ng mga salita ng Diyos, ay hindi ka papasukan ng karumal-dumal na espiritu para hindi makabalik sa iyong masamang espiritu. Ngayon, malinaw na ba sa inyo, kaibigan? Kasi sinasabi mo pa, bilang isang Kristiyano na kumikilala kay Jesucristo, bibigyan ng Panginoon ng patnubay ng Espiritu. Ano? Patnubay po ang Banal na Espiritu. Kaya nga po, yung gusto nyong panahanan ng Espiritu, baka masamang Espiritu. Kasi may ganitong kwento na ating malalaman na yung pinapanahanan po ng masamang Espiritu, yung mga taong walang salita ni Kristo. Tingnan natin yung pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo doon sa basahin na nga po natin ang pangyayaring ito. Basahin natin dito sa Marcos chapter 1 verse 23 para malaman natin yung naganap at nangyari doon sa sinasaniban ng masamang espiritu. May isang tao roon na sinasaniban ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw. O tingnan po ninyo ha, sinasaniban. Ibig sabihin nananahan sa isang tao yung masamang espiritu. Sunod natin sa verse 24. Ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Tingnan po ninyo, pati yung masamang espiritu nagsasalita sa pamagitan ng tao na nananahan doon. Sinasaniban yung isang tao. Dahil walang salita ni Kristo. Tingnan po ninyo yung mga walang salita ni Kristo. Lumalaban kay Kristo. Kasi ang nananahan doon sa taong yon ay masamang espiritu. Kaya ganun na lang, kaya dito natin madidetermine yung mga taong walang pagkakilala kay Kristo, ayaw sumampalataya kay Kristo, ang nananahan doon sa kanila ay masamang espiritu. Kung nagigit ninyo. Kasi katulad nito masamang espiritu, nagsasalita. Ito po, balikan natin yung Marcos 1:24 para maintindihan natin. Basahin natin, ano ang pakialam mo sa amin? Kung papasinin natin itong talatang ito, ano ang pakialam mo sa amin? Di ba? Walang pakialam yung mga masamang espiritu. Nakita po ninyo, lumalaban kay Jesus. At papasinin pa natin, sinabi pa nila na amin. Anong pakialam mo sa amin? Ngayon, kung papasinin ninyo yung ganitong pangungusap, pag sinabing amin, abay hindi iisa, marami yan. Pinanahanan ng maraming masasamang espiritu. Baka ito yung sinasabi doon kanina na ating binasa na bumalik na may kasama pa ang 7 masasamang espiritu. Kaya kawaawa pala. Kapag sinamahan ng maraming masasamang espiritu, kaya ganun po ang nangyayari sa isang tao. Kaya kaibigan, siguro kapag iisa pa ang nananahang espiritu sa isang tao, hindi pa yun na medyo halata.
Pero pag ay nagsama pa ng 7 masasamang espiritu, ano ang magiging kalagayan ng taong yon? Yung dati niyang kalagayang masama ay lalo pang magiging mas masama pa kaysa dati. Kaya kaibigan, dapat mong malaman, ang mananahan pala sa atin ay salita ni Kristo, hindi espiritu na karumaldumal o masamang espiritu ang manahan sa isang tao. Kaya kung ikaw ay mayroong patnubay ng Santong Espiritu, hindi ka malilinlang. Ngayon, ituloy natin para maintindihan pa natin. Sa 25, pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, tumahimik ka at lumabas sa kanya. O tingnan niyo po ninyo, nananahan sa isang tao kasi walang salita ni Kristo yung taong yun. Kaya tinahanan ng masamang espiritu. Kaya ang sabi ni Jesus, ito, sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, tumahimik ka at lumabas sa kanya. Isunod na natin yung talata. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao. Nakita po ninyo? Nangingisay po ang isang tao kapag lalabas po yung masamang espiritu. Ulitin natin. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. O diba? Yun po, ibig sabihin, naaalis na doon yung masamang espiritu doon sa tao. Tuloy pa natin ang pagbabasa. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang espiritu ay nauutusan niya at sumunod sila. May napansin kayong bagong aral? Kasi naaralan. Kapag ang tao po'y naaralan at tinanggap yung aral ni Kristo, naalis yung masamang espiritu sa isang tao. O, di ba't malinaw? Alin ang mananahan sa tao? Di ba't aral at turo ni Kristo para hindi manahan yung masamang espiritu? Ngayon mga kapatid, pati kay George, kapag tayo naaralan ng salita ng Diyos at manahan sa atin yung mga aral at turo ni Kristo, kung may masamang espiritu sa'yo, aalis yun. At huwag mo sanang kalimutan yung mga aral ni Kristo para hindi na bumalik ang masamang espiritu sa isang tao. Nageget po ba ninyo? Malinaw po ba sa inyo? Kaya ang dapat ang manahan sa atin ay hindi yung masamang espiritu na lumalaban sa Diyos. Kaya nga po, dapat tayo maaralan ng salita ni Kristo. Nang sa ganun, hindi makapanahan ang masamang espiritu sa isang tao. Sana maliwanagan ka sa ating napag-aralan. Yun po. Ngayon, magre-recap na po tayo para maintindihan natin yung ating pinag-aralan. Mga kapatid, basahin natin itong Juan 8:51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Ano po yung tutuparin natin? Yung salita ni Kristo. Ito po ay aral ang ating tutuparin. Ano po? Basahin natin sa ibang salin para makita natin yung aral. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Malinaw po, kailangan natin sundin ang mga aral ni Kristo. At ito pa, idagdag din natin sa ating pong pag-aaral. Unang Juan 2:24, tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo man ay manahan sa anak at sa ama. Meaning, dito po, para manahan tayo sa ama at sa anak, yung mga aral at turo na mula sa ama at sa anak. Yan pong ibig sabihin niyan. Basa pa rin po tayo ng ibang salin para maintindihan at maunawaan natin. Diyan din po sa unang Juan 2:24, huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una. So, ibig sabihin po, huwag nating kalilimutan yung aral. Nang sa ganun, ang masamang espiritu pumapasok pag walang aral ni Kristo. Kaya yung natutunan nating aral at turo, huwag nating kalilimutan upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa ama. Yan po malinaw. Kasi nga po yung mga aral at turo nagmumula sa ama at sa anak. Malinaw po ba sa inyo? O idagdag pa rin natin ito sa ating pagre-recap. Unang Juan 3:24, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. Tandaan po ninyo,
yung mga utos na ating napakinggan, 'di ba't ating nabasa kanina, kung may pag-ibig ka, kagalakan, yung pong mga bunga ng Espiritu, ipamuhay po natin. Hindi ko na po babalikan yun at kayo na po ang magbasa noon doon sa Galatia 5:22 hanggang 25 po yun. Ano ho? So ituloy natin itong pagbabasa at ulitin natin para mas lumalim yung ating pagkakilala sa Diyos. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa Kanya at siya ay sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamagitan ng Espiritu ng Kanyang ibinigay sa atin. So malinaw po, pinapatnubayan tayo ng Banal na Espiritu para tayo ay makasunod sa utos ni Kristo. Kasi yung iba ho, nagtuturo, hindi na daw kailangan ng utos. Maling-mali po yun. Huwag po kayong gagaya sa mga nangangaral na wala na raw utos ang ating Panginoong Isus. Kaya salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Please subscribe kung kayo po ay nakaunawa sa magandang aral na ating natutunan ngayong araw na ito. At salamat din kay George sa kanyang katanungan. Pagpalain ka, naway maging kapatid kita sa pananampalataya kung susunod ka sa mga aral at turo ni Kristo. At muli, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagpapala. Ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoon Jesucristo na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, pagpalain po tayong lahat.